Ha? Bibigyan lang natin ng komentaryo itong dito sa Socorro, Surigao del Norte. Aba, yung kanilang calamity fund, mina ni obra. Ang sabi rito, ang palusot, kung dun sa ano, yan sa DAPA, ang palusot ng mayor, wala siyang alam dun sa project ng DPWH, ano. Dito naman, ang palusot naman ng Socorro, Surigao del Norte, official ng Socorro, Surigao del Norte, sagot nila sa COA, ay hindi nakasanayan. Yung LDRRM fund ng Socorro, inilipat ng walang paalam. Mga kababayan, mga kabistado, magandang gabi. Mga maayong gabi dyan sa Socorro, Surigao del Norte. Alam natin na maraming nanonood sa atin dyan, ano? Dahil kilala ang Mabuhay Radio dyan dahil sa pinaputok nating kulto issue, ha? Ganito mga balitang ganito, mga nalalaman po natin sa mga COA report, mga kababayan, abay nakakalula at siyempre nakakagalit, ha? Kahit parang dito tayo sa Japan, kapag nababalitaan po tayo, may nababalitaan tayong ganyan, hindi pwedeng hindi tayo makialam. At kasunod dyan, nakakabahala ang natuklasan natin ito mula mismo sa opisyal na dokumento ng Commission on Audit patungkol sa LGU Socorro, Surigao del Norte, di ba? Kinastigo ng COA, yun sa report, kinastigo ng COA ang munisipyo dahil sa hindi pagrebisa ng kanilang Local Disaster Risk Reduction Management Plan, Investment Plan. Sa madaling salita, naglipat-lipat sila ng pondo pero hindi nila ito nilagay sa opisyal na plano. Sila lang nakakaalam. Pero ang pinakamatindi, mga kababayan, ay ang kanilang balusot. Bakit hindi nila nirebisa? Sagot ng concerned officer, ang sagot niya doon sa report ng COA. Hindi po kasi nakasanayan. Baka hindi pa nga marunong gumamit ng po ito mga to. Kasi doon sa Bisaya, hindi sila marunong gumamit ng po at upo. Ano? Hindi nakasanayan. Sabi ganun. Sos Maria Josep, yan ang bago ang palusot naman. Anong klaseng katuwiran yan na hindi nakasanayan? Kailan ba maging masanay kayo? Nandyan kayo sa munisipyo. Sasabihin nyo, hindi nakasanayan. Anong klaseng katuwiran yan? Kung ang dating administrasyon ay sanay na tumalon sa bangin, tatalon din ba kayo? Yan ang tanong natin sa iyo dyan. Ang batas, lalo na ang COA Circular 2012-002, ay hindi usapin ng nakasanayan. Ito ay usapin ng accountability at transparency, di ba? Pero wag tayong magpaloko sa palusot na yan, mga kababayan dyan sa Socorro, Surigao del Norte. Ang tunay na tanong dito ay, bakit nila kailangan ilihim ang pagbabago? Ano ba ang itinatago ninyo dyan sa munisipyo ninyo? Ngayon, tingnan natin ang numero, mga kababayan. Ang pondo para sa purchase of disaster supplies o pambili ng gamit pang disaster mula 700,000 ay biglang naging 76,000 na lang. 76,717 na lang, Kinain ang mahigit 623,000, mahigit halos sobra sa kalahating milyon. Ang tanong, saan dinala yung 623,000? Kasi yung 700,000 ay biglang naging 76,000 na lang. Saan dinala? Inilipat ito at idinagdag daw sa pambili ng drugs and medicines at provision for food and non-food. Mga kababayan, hindi ako auditor, ako isang reporter. Pero sa aming karanasan sa pag-iimbestiga, ang mga consumables gaya ng pagkain at gamot ang pinakamadaling pagmulan ng sabihin nating milagro. Mas madaling i-overprice kasi mas madaling mawala kaysa sa mga equipment o capital outlay. Tanggalin nila ang pondo, ang mga programa tulad ng African Swine Flu, response at yung tree planting, mga naging zero balance po yan, di ba? Sa balita natin. Pero para lang punan ang pondo sa pagkain at gamot. Kita nyo ginawa? Tinanggalan po nila ng pondo yung African Swine Flu na importante at maging yung tree planting na naging zero balance. Para ilagay doon sa mga pagkain na madaling masira. Kita nyo? Ang masakit dito, nililang ng LGU Socorro, hindi lang ang COA, kundi pati ang Office of the Civil Defense at ang DILG. Ang planong hawak nila ay isang kasinungalingan dahil iba na pala ang aktwal
na pinaggagasusan ng pera. Nag-gets nyo? Kasi ang sabi,